Sinasabi na ang dalawang matinding bagay na bumabagabag kalimitan sa ating puso ay ang mga sumusunod. Ang labis na pag-iisip. Sapagkat ang puso ay may sariling pag-iisip, higit pa sa pag-iisip ng ating utak. At ang pag-iisip ng puso, kapag ito ay matindi at lumigay, ay maaari niyang lumigay ang ating damdamin, maaari niyang lumigay ang ating buhay, at papawinan tayo ng buhay. Mga suliranin sa buhay ay isa sa mga iniisip ng ating puso. Mga problema sa pamilya, sa asawa, sa mga anak, sa mga kapatid, sa mga kaibigan, sa mga kapwa na nagtatrabaho dito sa mundo, mga problema sa relasyon, mga bagay na iniisip natin at bumabagabag sa ating nakalimitan ay nagdudulot ng kawalan ng gana nating kumain, pagkahina sa ating lakas na tayo ay tuluyang magtrabaho. And worse that can happen sa atin ay bumigay tayo at sumuko sa larangan sa hamon ng pang-araw-araw na buhay. Maaaring isa to sa mga bumabagabag sa ating puso at labis ang kirot na dulot nito. Pangalawa ay yung labis na inanakit sa mga nakaraang mga pangyayari sa buhay, mga maling desisyon na nagawa natin sa larangan ng relasyon na kung saan ay labis ang tiwala natin sa tao sapagkat nangako sa atin. Mga bagay na pinagkatiwala sa atin pero nawala ang tiwala. Matalik na kaibigan na ngayon ay matalik na kaaway. At iba pa, iba't ibang uri na kung saan ay tayo ay labis na nasaktan. At kapag nakikita natin ang tao ngayon, ay pwede na ay ipagdasal natin sa Diyos na sana ay wawian siya ng buhay. Ay wala akong binasa kanina na nakaaway ni Leon ng paipa, pero ibinalangin na ang kanyang kaluluwa. Sinasabi sa ating Ebanghelyo, walang tao na hindi dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Walang tao na hindi namabagabag ang kanyang sarili. Walang tao na nasasabi natin perfecto sa kanilang buhay. Pero sinasabi ni Jesus, bagamat ito ay bumabagabag sa atin, dapat ay tibayan natin ang ating puso. Paano natin titibayan ang ating puso? Sinasabi ni Jesus, manalig ka sa akin. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay ang isang malaking
ng mga eksternal na mga bagay na nasa labas ng ating puso. Sapagkat kapag hinayaan natin ang mga bagay na nasa labas ng ating puso, na ito ay makapasok sa loob ng ating puso, ay mawawalan ang saysay ng pagnanahan ng Diyos sa ating puso. Sapagkat hinayaan natin ang lahat ng ating pinanakit sa buhay, ang lahat ng mga problema natin sa buhay, ang siyang magkontrol sa ating puso. Mali, dapat ang Diyos ang may kontrol sa lahat ng nangyayari sa araw-araw natin ng pamumuhay. Sapagkat sinabi natin, tinanggap natin na amin ang Diyos lamang ang may karapatan na manahan sa loob ng ating puso. Walang karapatan kailanman ang mga bagay na hindi naaayon at walang kaugnayan sa Diyos. Ang ating problema, ang Panginoon ang siyang magsusod ng ating problema. At ano pa man ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, ang Panginoon ang bahala. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang may akda ng ating buhay. At kung siya ang pinagmula ng ating buhay, alam ng Diyos ang dapat na paraan upang maresolba ang mga pinagdadaanan natin at lahat ng hinanakit natin sa buhay. Manalig tayo ng kapatid sa Diyos. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Sapagkat sinasabi ng Diyos, inaasyon tayo ng Diyos, manalig ka lang. Tanggapin mo ako bilang iyong Panginoon at tanggapin mo rin ang aking Ama at kami ang bahala sa iyo. Huwag kang mangamba. Hindi ko alam kung maaari ninyong sabihin sa lahat ng mga problema na dinadaanan mo sa buhay. Kaya niyo bang sabihin sa umpisa ng araw, like ngayong linggo ito, Lunes hanggang Sabado, ang dami ninyong mga daladala na mga problema, mga hinanakit sa buhay. Kaya niyo bang sabihin bago kayo umalis ng inyong bahay, "Hoy, problema, behave, iiwan mo na kita. Dito ka lang sa loob ng kwarto, ako ka lalabas. Magsisimba lang ako. Usap